Wala nang atrasan, tuloy ang laban. Ito ang pinagdiinan ni Chief Justice Renato Corona sa harap ng kanyang pamilya, mga abogado at daang-daang taga-suporta sa Korte Suprema bago pa man gumulong ang pagdinig sa Senado. Fritz Cabial, ikwento mo. Hindi pa nag-iinit ang pagdinig sa Senado. Mainit na si Chief Justice Renato Corona. Sa Korte Suprema, pagkatapos magmisa, nanindigan si Corona, wala raw siyang kasalanan. Kaya ko na po ang lahat dito sa labang ito. Ang aking pamilya, ang aking pangalan, ang aking katauhan, ang aking karangalan at dignidad sa laban na ito. Wala na pong atrasan. Nagbitiw din ng maanghang na salita ang punong mahistrado laban sa 3 tao na nagsasabwatan umano para mapatalsik siya. Sa kagustuhan nila akong ma-resign, ako raw ay hadlang. Tama. Malaki akong hadlang sa mga nagnanais na hindi matuloy ang pamamahagi ng lupain sa mga magsasaka sa Luzon, Visayas. Malaki din akong hadlang sa isang nagmamadaling maging vice-presidente ngunit talo noong 2010. Malaki din akong hadlang sa isang matagal nang nag-aambisyong maging Chief Justice. Muli rin niyang binanatan ang mga kongresistang naghain ng kaso. Kaya sa lahat pong ito, 45 na nilista rito, 5 lang po ang amin dito. Pati paglustay umano niya sa pinautang na pondo sa Korte Suprema, sinagot din ni Corona. Napakalaking panlilin lang. Ay nangyari po ito noong kapanahunan po bago ako ay naging Chief Justice. Fritz Cabial, News 5. Habang naglilitanya si Chief Justice Corona kaninang umaga, tila cool naman ang isa sa kanyang pinasaringan na si Pangulong Noynoy Aquino habang uma-attend sa isang business inauguration. Royce Nagit Sibal, ikwento mo. Business as usual si Pangulong Aquino ngayong araw. Pangiti-ngiti at pagkamay-kamay sa mga investor na nagbukas ng pabrika ng bag sa kanyang hometown sa Tarlac. Kampante raw siya sa mga nangyayari sa Senado at kumpiyansa na mapapatalsik si Chief Justice Corona. Palagay ko napaka-solid ng mga charges leveled against the Chief Justice. Ang expectations ko lang ay yung Senado titingnan itong mga akusasyon at huhusgahan ayon doon sa ebidensyang iharap. At palagay ko napakatibay na ebidensyang iharap. Deadma rin daw si Pinoy kung matigas ang ulo ni Corona at ayaw mag-leave muna. Hindi naman hinihingi advice ko. Tagal lang po ako nakikiusap na doon sa palakad ng Korte Suprema ay wala rin naman pong kinaharatan yun. Kaya desisyon po niya kung ano gusto niya gawin sa kanyang pong buhay at sa kanyang tuon. Minaliit din ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda ang alegasyon ng grand conspiracy ng Chief Justice. Desperado lang daw ang punong mahistrado na mailayo ang atensyon ng publiko sa kinaharap niyang paglilitis. Wala rin daw ibang dapat sisihin si Corona kung di ang kanyang sarili. Royces Nagit Sibal, News 5. Susunod sa aksyon, prosekusyon nakapuntos matapos ma-deny ang 2 motion ng defense. Pero Team Corona hindi raw nababahala. Mga taga-suporta ni Corona nagsuot ng itim at nagmarcha bilang suporta sa punong mahistrado. Ilan sa kanila napipikon na raw sa administrasyon. Tigasing T3 o ang Tulfo Brothers sumabak at napakanta sa Will Time Big Time. Kasing astig kaya nila ang kanilang performance? At whether or not maging petiks o topak ang langit ngayong linggo, sasagutin. Nabanggit din kanina sa impeachment trial si Harry Stonehill. Teka, sino nga ba siya at ano ang dinala niya sa bansa? Impeach? Hindi ko alam. Kay Corona po ako. Sa unang ano pa lang nga binalaan na sila ni Corona na mali na yung mga ginagawa nila. Para paulit-ulit na lang yung nangyayari sa ating bansa kung lagi na lang nag-i-impeach. Pagpapakilala pa lamang sa kanilang mga sarili, mainit na ang defense team ni Chief Justice Corona. Pero sa huli, hindi sila nakapuntos. Para sa update, may report si Maricel Halili. Maricel.
Cheryl, matapos nga ang impeachment trial kanina, agad na nagpulong ang legal team ni Chief Justice Renato Corona. Unang sabak pa lamang kasi nila sa impeachment court, nakapuntos agad ang prosekusyon. Ilan kasi sa kanilang mga mosyon, ibinasura ng Senado. Dismayado ang kampo ng punong mahistrado sa pagbasura ng kanilang mosyon para sa preliminary hearing. Ibinasura rin ang kanilang motion for contempt laban sa ilang prosecutors. Pero si Chief Justice Renato Corona, pangiting-ngiti pa rin umalis ng Senado kanina. Ang kanilang plano, isusulong sa Korte Suprema ang paghahain ng temporary restraining order laban sa impeachment. The option to go to the Supreme Court is available. Whether or not we will exercise that option is a different matter. Oras na humingi sila ng TRO, posibleng pansamantalang mabinbin ang pagdinig hanggang wala pang desisyon ng Korte Suprema. Pero hindi pa daw ito pinal dahil kailangan pa nilang kunin ang opinyon ni Corona dito. Ang tiyak lang daw, ididiretso nila ang laban sa impeachment court para patunayang 5 lang sa 45 titulo ng properties ang pag-aari ni Corona. We have been confident from the very beginning, even during preparations, that the process will be credible. Naghihimutok din ang depensa. Humihirit kasi ang prosekusyon na pwedeng papanagutin ang punong mahistrado dahil sa maanghang na banat ito sa Pangulo kanina. Bago ang mainit na diskusyon sa Senado, full force na nagpunta sa SC ang legal team para magpabasbas sa mga kapwa-abogado, judge at empleyado ng korte. Cheryl, paglilinaw lamang, bukod sa mosyon na posibleng isampa sa Korte Suprema, meron pang isang opsyon ng defense team. Pwede rin daw silang maghain ng motion for reconsideration sa Senado. Pero sa ngayon ay pinag-aaralan pa nila kung anong hakbang ba ang dapat nilang gawin. Siniguro naman ng legal team na nakahanda si Chief Justice Renato Corona na humarap sa Senado kung kinakailangan. Cheryl? Maraming salamat, Maricel Halili. Derechahan at harap-harapan namang umarangkada ang prosecution team na agad naka-score sa unang pagsalang pa lang nila sa Senado. Ina Zara, ikwento mo. Dismayado ang kampo ng punong mahistrado sa pagbasura ng kanilang mosyon para sa preliminary hearing. Ibinasura rin ang kanilang motion for contempt laban sa ilang prosecutors. Mga kapatid, overall matiwasay, walang gulo at wala namang mainit na bangayan sa impeachment trial kanina. Tulad na rin ng ating inaasang lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Medyo kalmado, sakto lang. Sabi kasi ng Pag-asa, humina na yung wind convergence dyan sa may Visayas at Mindanao. Ang wind convergence ay pagsasalubong ng mga hangin na bumubuo ng ulap at syempre nagdadala ng ulan. Pero sabi rin ng Pag-asa, kahit humihina na yung wind convergence, ingat pa rin po kayo dyan sa Visayas at Mindanao sa mga kalat-kalat na pag-ulan. Dito naman sa Luzon, frontal system pa rin ang nakaka-apekto sa atin. Galing daw yan sa Taiwan. Diyan naman sa frontal system, malamig at mainit na hangin ang nagbubunuan. Dala niyan, posible mga ambon din, kaya ingat po tayo mga kapatid. Pero maiba tayo. Sa opening statement ng miyembro ng Corona Defense Panel na si Atty. Eduardo de Los Angeles na banggit ang pangalang Harry Stonehill. Nako, sa lahat naman ng pangalan, no? Sino ba si Harry Stonehill? Si Stonehill ay isang raketistang Amerikano na umabot sa $50 million ang yaman dito sa Pinas noong 1960s. Pero lahat daw ito nakuha sa mga illegal na pamamaraan. Pinaimbestigahan siya noong 1962 at malaking iskandalo political ang sumabog. Simbigat ng NBNZTE deal siguro. Pero meron siyang little black book at dito nakalistang lahat ng politiko ang kanyang sinusuhulan. Kasama dyan ang isang batang senador mula sa Ilocos Norte. Pangalan niya, Ferdinand Marcos. Buti na lang, pinadeport siya ni Presidente Diosdado Macapagal at hindi nasampahan ng demanda. Dala rin niya ang lahat ng mga pangalan ng nasa kanyang payroll. Buti na nga lang kung sakali nabuko, walang naiwang politiko sa gobyerno. At yan ang ulat pa noon sa ngayon. Ako po si Lord Rivera. Sa pambihirang pagkakataon, nag-showdown ang Tulfo Brothers at mga beauties ng News 5 sa Will Time Big Time noong Sabado. Sino kaya sa kanila ang nag-uwi ng premyong 100,000 pesos? MJ Marfori, ikwento mo. Sina Pat Fernandez, Trish Roque, Sean Yao at Cherry Mercado. 4 na mga gandang dilag ng News 5. Bumida sa kantanong ng Well Time Big Time noong Sabado. Super excited ako.
Excited ba kayo? Siyempre kayo din. Pero mukhang di pagigiba ang magkakapatid na Tulfo na sina Erwin, Ben at Rafi. Kasama pa nila ang sign language interpreter nilang si Miss Lisa. Ano ba yun? Dito Rafi, ano ba yan? Hoy! Tumahimik ka! Ako muna! Paano may isang nanloko? Nanloko na ka ba? Hey! Ang una nilang challenge, talent portion. Ang team ng magaganda, kahit maputi na ang buhok ko, ang drama. Smile naman ang binanat ng T3. Smile and everlasting smile. Smile can bring you near to me. Pagkatapos mangharana, sabak naman sa kantano. Unahan yan. Ayan. Ayan. Pindot. Boom! Tarat! Pero mukhang yamado ang girls. Ang ending, ang girls ang natirang matibay at nag-uwi pa ng premyong mahigit sa 100,000 pesos. MJ Marfuri, News 5. Erwin, matapos nga ang pagdedesisyon sa mga nakahaing motion at mailahad ang mga opening statement ng magkabilang panig, bukas inaasahan ng sisimulan ang pagtalakay sa articles of impeachment. At kanina nakausap nga natin ang isa sa mga tagapagsalita ng prosekusyon na si Congressman Erin Tañada. Ang sabi niya, call daw ito o nasa pagdedesisyon nito ng prosekusyon. At nakausap din natin si Congressman Yel Tupas at mukhang ang unang pag-uusapan bukas na artikulo ay ang may kaugnayan sa hindi paghahayag nga o paglalahad ng SALE ni Chief Justice Corona. Erwin. Maraming salamat sa iyo, Cheryl Cosim. Antabayanan po ang Will Time Big Time. Susunod na at yan ang kalating oras sa mga aksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon.